Matapos mabigo noong isang linggo, tagumpay na naihain ng Makabayan Block ang kanilang impeachment complaint laban kay PBBM. Yan ang agenda report ni Joan Manalo, live nag-uulat mula sa Batasang Pambansa. Joan, ano na ang estado naman ng reklamong inihain ngayong araw? Corina, gugulong na sa Kamara ang dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos matapos itong isama sa order of business ng Kamara ngayong araw. Ibig sabihin, pag-uusapan na sa plenaryo ang unang impeachment complaint na inihain nga ng abogadong si Attorney Andre De Jesus at maging ang pangalawang impeachment complaint na inihain naman ng various progressive groups. Matapos maantala ang paghahain ng pangalawang impeachment complaint noong nakaraang linggo, formally filed and received na ito ng Office of the Secretary General ngayong araw. Matapos itong personal na isumite ng ilang miyembro ng bagong alyansang Makabayan o Bayan at ang endorsers na sina ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, Gabriela Party List Representative Sara Elago at Kabataan Party List Representative Rene Co. Pasado alas 10 ng umaga, dumating ang Makabayan Block at mga miyembro ng progressive groups sa tanggapan ni House Secretary General Sheloy Garafil para formal na isumite ang kanilang 37-page complaint. Betrayal of public trust ang kanilang grounds for impeachment. Kaugnay ang umano'y kinalaman ng Pangulo sa korupsyong bumabalot sa 2025 national budget at flood control scandal. Para sa grupo, pinangunahan ng Pangulo ang tinatawag nilang BBM parametric formula kung saan isinagawa raw nito ang isang systematic top-down scheme ng plunder o pandarambong. Kaya umaasang Makabayan Block at ang mga complainant na agad itong itatransmit sa tanggapan ni House Speaker Bogie D para nga maisama sa order of business ngayong araw. Hindi tayo nakakuha ng definite commitment kay Secretary General na ire-refer niya kaagad kay Speaker ang complaint. No? So, hindi natin malaman kung bakit. No? Babantayan natin ito at we expect dahil may sapat na panahon, no, dapat may immediate referral to the Speaker, no, para naman yung Speaker ma-actionan ito. Ang sinasite niyang example, yung first complaint daw, the day after niya na-transmit sa Speaker. So, ang kinumit lang niya ay, tulad daw nung naunang complaint, she can commit that she will transmit our complaint to the Speaker tomorrow. Ayon sa House Rules, may 10 session days ang House Speaker para i-refer ang isang impeachment complaint sa order of business nang mapag-usapan nito sa plenary session. Pero dahil may nauna ng impeachment complaint na inihain ng abogado ngang si Andre De Jesus sa Kamara, may pangamba ang grupong bayan na baka ma-trigger nito ang one-year constitutional ban sa impeachment. Sana bantayan natin lahat ngayong hapon na walang maganap na pagmamadali ng referral at initiation ng impeachment na ang resulta ay ma-exclude, ma-iitsapwera yung iba pang nagnanais na mag-file ng impeachment at maghanap ng accountability ng pinakamataas na opisyal ng bansa. May sapat na panahon para pagsamahin ang impeachment complaints para magkaroon ng isang initiation of proceedings lamang. No? So in other words, walang anumang dahilan para sabihin ng House na may nauna na, hindi na pwede ang iba pa. No? So yan ang ini-expect natin na mangyari sa complaint na ito. Nagpahayag naman si House Majority Leader at Presidential Son Sandro Marcos ng kanyang recusal sa lahat ng magiging diskusyon ng House Committee on Rules tungkol sa impeachment complaint laban sa kanyang ama. Kasalukuyan kasing tumatayo bilang chairperson na nasabing komite ang Presidential Son. Bagamat hindi naman inatas ng House Rules na siya'y mag-inhibit, personal niya raw itong gagawin dahil sa paniniwalang leadership sometimes calls for restraint rather than participation. Gayunpaman, nananatili siyang panatag sa independence at professionalism ng kanyang mga kasamahan sa Kamara.
Nakipagdialogo naman kaninang hapon si House Speaker Bogie D sa Makabayan Block at sa mga complainant nitong pangalawang impeachment complaint para pag-usapan ang nilalaman ng kanilang impeachment complaint laban kay PBBM at kinumpirma rin ng tanggapan ng House Speaker na nai-refer na nga sa kanila at natanggap na nila ang kopya ng nasabing impeachment complaint. At sa ngayon ay inaabangan natin na matalakay ito ng formal sa plenary session na ongoing pa dito sa Kamara. At yan ang muna pinakahuling balita mula dito sa Batasang Pambansa. Balik sa iyo, Corina. Okay, John, so para lang klaro sa lahat sa atin, ilan na ang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos? Sa ngayon, Corina, may 2 impeachment complaint na formal nang naihain dito sa Office of the House Secretary General laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Nauna na nga rito itong complaint na inihain ni Attorney Andre De Jesus. And pangalawa ay itong inihain ng various progressive groups na inendorso naman ng Makabayan Bloc. Matatandaan natin na last week nag-attempt nga magsumite itong progressive groups at Makabayan Bloc sa House Secretary General. Pero tinanggihan ito ng tanggapan dahil nga out of office si Secretary General Sheloy Garafil. Pero ngayon, andito na ulit si SecGen, kaya formal na nilang naihain itong kanilang complaint at nakatanggap na rin sila ng received copy nito. At ayun nga, dahil formal itong naihain sa tanggapan ng SecGen, nai-refer na ito sa Committee on Rules at pag-uusapan na ang 2 impeachment complaint na ito sa plenaryo. Corina. Nagsabi ba sila na hindi nila pinagkakatiwalaan itong unang bersyon, kaya mayroon pang pangalawang bersyon? Nanindigan ang mga nag-file nitong pangalawang bersyon ng impeachment complaint laban kay PBBM na mas matibay yung grounds na inilatag nila sa kanilang impeachment complaint. Pero welcome pa rin nila ang kahit anumang moves para maghain ng impeachment laban sa Pangulo as long as meron itong sapat na batayan at mapapanindigan ito before the House of Representatives. Corina. Ayun, okay, maraming salamat. Si Joan Manalo nag-uulat live mula sa Batasang Pambansa. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.